Noong Agosto, nagdeklara si Nur Miswari ng independence ng MNLF mula sa gobyerno ng Pilipinas. Pero hindi raw ito binigyang pansin ng gobyerno. At noong Lunes nga, lumusob ang paksyon ni Miswari sa Zamboanga City. Balikan po natin ang mga pangyayari sa mga nakalipas na araw sa report ni CJ Turida. Gabi ng Linggo, September 8, nahuli ang 5 miyembro umano ng MNLF sa Zamboanga City. Ito'y matapos daw makatanggap ang militar ng impormasyong sasalakay ang grupo. Pagdating ng madaling araw ng Lunes, September 9, nilusob na umano ng MNLF faction ni Nur Miswari ang ilang coastal barangay sa lungsod. Ang gusto raw nila, itaas ang bandila ng MNLF sa City Hall. Pero nagmatigas si Mayor Isabel Climaco Salazar. Ayon sa mga sundalo, doon na nagsimula ang mas tensyonadong sitwasyon. 4 ang naitalang patay ng PNP sa unang araw ng bakbakan. 13 naman ang sugatan. Kinahapunan, nagkakuha ng impormasyon ng militar na mahigit 300 ang bihag ng armadong grupo. Martes, September 10, muling nagkabarilan ang magkabilang panig. Kinumpirma ng AFP na may 168 na hostage ang paksyon ng MNLF. Sa gitna ng putukan, isang sibilyan ang tinamaan ng bala. Nagkaroon pa ng 2 magkasunod na pagsabog. Dahil balot ng takot, maraming residenteng nagsilikas. Nagkaroon na rin ng panic buying sa palengke at ilang butika. Itinaas ang red alert status sa buong Western Mindanao. Pero sinabi ng lokal na pamahalaan na kontrolado nila ang sitwasyon. Sa parehong araw, itinakda ang 8 p.m. hanggang 5 a.m. curfew sa lungsod. Day 3 ng kaguluhan, September 11. Muling umalingaw-ngaw ang putukan sa barangay Santa Catalina at Santa Barbara. Kasunod nito, 10 lalaking bihag daw ng MNLF ang nagwagayway ng puting tela. Pero ayon sa tagapagsalita ng paksyon ni Miswari na hindi sila nagdedeklara ng ceasefire. Sinigundan ito ng militar. Kinahapunan, nagkaengkwentro sa isang checkpoint ang mga sundalo at isa umanong suicide squad. Umakyat sa 5 ang naitalang patay habang umakyat sa 36 ang sugatan. Pumalo na rin sa 10,000 ang bilang ng mga nagsilikas. Kahapon, September 12, naging mas tumindi pa ang putukan. Tangke ang pinang-target ng militar sa mga sniper ng MNLF. Sa barangay Santa Catalina, sumiklab ang isang sunog. Dahil sa walang tigil na bakbakan, nahirapang rumisponde ang mga bumbero. Pero nagawa ng lolang ito na lumabas mula sa nasusunog na bahagi ng lugar. Iniwan daw niya ang kanyang bahay dahil sa matinding usok. Sa barangay Santa Barbara, nabawi na ng militar ang elementary school, mosque at barangay hall na pinagkutaan daw ng MNLF nang magsimula ang gulo. CJ Turida, Nagbabalita, Pilipinas.